natanggal itong pagkatali ng float switch wire, kaya gana ng gana itong submersible pump para dito sa septic tank, dahil yung pabigat ng float switch umabot na sa flooring. So ito yung i-check natin guys, submersible pump dito sa septic tank. So ito nilagyan na ng tape ng may-ari dahil hindi na daw nag-switch off o nag-automatic, gana na lang daw ng gana, kaya pinalsuhan nila ng papel yung post button. So binuksan natin para ma-check natin yung pinaka float switch at makita natin kung anong dahilan kung bakit hindi siya mag-switch off. So subukan din nating iangat yung float switch para ma-check natin yung contact point niya. So ayaw mag-start itong post button, parang naka-disconnect na siguro ito. So buksan natin para makita natin yung control. So sinubukan ko ring i-manual switch on yung pump, gumana naman siya. Ayan yung running ampere. So dito tayo sa float switch nagka-problema. So titingnan natin, tanggalin natin para ma-check natin yung switch off at saka switch on na contact. So i-manual ay switch on natin. So wala naman ako nakitang problema dito sa magnetic contactor at saka control wiring. So i-check natin tong float switch. Okay, lampi off, mungkin tidak ada switch. Ada jaga mo ya, tidak. Betul. Baik. So okay naman yung contact niya, switch off at saka switch on. So titingnan natin bakit hindi siya nag switch off kahapon, kaya nagreklamo yung may-ari. So dito sa control niya okay naman. So ito pala yung dahilan at tanggal itong pagka-tali dito sa wire ng float switch, kaya bumaba siya, lumapag na or umabot na dun sa pinaka-flooring yung float switch. So hindi na siya nakaangat, nakahiga na lang siya, kaya gana na ng gana yung water pump or yung submersible pump. So ayan o. Kalas. Kalas ana malum, tal. Mapi sakit oh. Ada tawil, ada wire. Coba ada tawil. So ayan, nag-switch off na siya. Dahil nga bumaba na siya, umabot na dun sa pinaka-flooring. So ayusin lang natin to, talian natin. So ayan, naayos na natin, tinali na natin ng maayos, tapos nagdagdag pa tayo ng dalawang cable tie na tali para hindi na talaga siya bababa pa or aabot pa dun sa pinaka-flooring. So ayan, so i-check lang natin yung tamang level ng float switch para hindi rin masyadong maubusan yung submersible ng tubig. Kailangan may matirang kunti para hindi siya makahigop ng hangin. So okay na yan. So ayusin na lang natin itong cable tie, putulan na lang natin. So pag tape lang kasi ang nilalagay natin, dati kasing gumawa nito, tinip lang niya din sa bakal. So habang tumatagal kasi, dito kasi mainit to dito, nagpapawis, natanggal yung dikit ng electrical tape,
Kaya unti-unti siyang bumaba hanggang umabot dun sa pinaka-flooring. Kaya gana na ng gana yung water pump. So yan, gumana na uli. 7.4. So tamang level na yan. Hindi na rin yan bababa dahil naayos na natin. Naglagay na rin tayo ng extra na dalawang cable tie. Hindi kinabas ha? So ayan, okay na yan. So yun lang yung naging dahilan kung bakit hindi na siya nag-automatic, dahil nga bumaba yung or nagbago yung level ng float switch. Bumaba siya, umabot na doon sa pinaka-flooring ng septic. Okay, so takpan na lang natin. Okay na ito. So ayan yung control. So yun lang yung naging problema, yung level lang ng float switch ang nagbago, kaya continuous yung gana ng submersible pump. Okay.